Magandang gabi mga kabayan, inform ko lang kayong lahat. Last day na ng ating 7/7 sale. Ang habak de bala ay discounted ng 800 pesos. Ang tubig ng banahaw necklace ay discounted ng 300 pesos. Ang lana ay discounted ng 1,300 pesos. Tubig ng banahaw refill 100 ml, discounted ng 650 pesos. Para sa mga gustong humabol, nasa comment section ang link. Paalala lang uli, hanggang bukas na lang. Maraming salamat. Matapos ang kaguluhan, nagkaroon ng mahabang kapayapaan. Ginagawa nila Diego ang pang-araw-araw na gawain. Si Rodel naman, tuloy lang sa pagpasok sa paaralan. Paminsan ay dumadalo pa rin sina Julian at Madel, kagaya ng ipinangako nila sa bata. Sa bawat paglipas ng mga araw, unti-unti ring lumalabas ang totoong lakas ni Rodel. Hindi umaalis sa tabi nito si Julian dahil mas nauunawaan niya ang pagkataon ng paslit kaysa sa mga taong nakalakihan nito. Ay talagang hindi may tatanggi. Malaki ang pagkakaiba ng aming pamamaraan kumpara sa inyo. May mga bagay kayo na pwedeng gawin na hindi magagawa ng mga tao. Wika ni Mang Omar. Kung sa disiplina lang ho, wala akong masasabi sa inyo ni Diego. Napalaki nyo ng maayos si Rodel. May takot, magalang, pero tama ka. May mga bagay kaming dapat ituro sa kanya na hindi mauunawaan ng mga tao at kami lang makakagawa nun. Lalong-lalo na kapag niyakap ni Rodel ang kanyang pinagmulan. Tugon ni Julian. Kung ganon, oras na siguro para lubusang ipaunawa kay Rodel ang lahat. Kasi ang tanging alam niya lang, meron siyang taglay na kakaibang lakas. Pero hindi alam ng bata ang totoong pinagmulan niya. Muling wika ni Mang Omar. Kailangan muna natin sigurong kausapin si Diego. Siya ang kinilalang ama ni Rodel. At kahit ako pa ang totoong ama ng bata, hindi ako basta gagawa ng hakbang nang walang pahintulot mula sa taong nagpalaki sa kanya. Pag-uusap ng dalawa. Inantay ng mga ito na makauwi si Diego mula sa trabaho. Kinagabihan, pinag-usapan nila ang tungkol sa paghubog ng kakayahan ni Rodel. Alam ko ang ibig mong sabihin, Julian, at wala akong tutol sa gusto mong gawin. Mas makakabuting alam ni Diego mga bagay tungkol sa kanyang pinagmulan. Wika ni Diego. Alam nito na mahalagang malaman ni Rodel ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa lalong madaling panahon, kailangan maianda ang bata. Alam kong malakas ang taglay niyang kapangyarihan, ngunit wala itong silbi kung hindi niya magagamit ng maayos. Wika ni Julian. Kinabukasan kinausap nila Diego ang bata. Nakikinig lang ito sa mga paliwanag ng mga ama-amahan. Hindi nila inaasahan ang naging sagot ni Rodel. Anak, makinig kang maigi ha. Unawain mong maigi ang sasabihin ko. Alam kong masyado pang maaga para maintindihan mo ang lahat pero wala na tayong oras. May malaking banta ng panganib sa buhay mo at kailangan natin itong pagandaan. Wika ni Diego. Alin po, Tatay Diego? Yung mga sumugod nung nakaraan. Yung nakaputol ng kamay ni Manong Julian. Ay sus, pasalamat lang sila wala ako dun eh. Kasi kung nagkataon, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Pero, ano po bang gusto niyong gawin ko? Wika ni Rodel. Napangiti naman si Diego dahil alam niyang nakikinig ang bata. Kung ganon, si Manong Julian na magpapaliwanag ng lahat. Muling wika ni Diego. Tama ang tatay mo, Diego. May mga bagay kang dapat malaman na hindi nila kayang ituro sa'yo.
Tanging mga kagaya lang natin ang lubusang makakapagpaunawa nito. Sasama ka sa aming nayon, mas mabilis mong mauunawaan ang lahat. Wika ni Julian. Napatingin si Rodel kay Diego na tila inaantay ang pagsang-ayon nito. Kagad namang tumango si Diego. O sige po, kung yun ang makakabuti, sasama po ako sa nayon nyo. Wika ng paslit. Ikaw din, Diego, nais kong sumama ka. Dahil mas nauunawaan mo ang ugali ni Rodel, kailangan ko ng tulong mo. Wika ni Julian. Magpapaalam lang ako sa aking hepe. Siguro naman papayagan ako nun eh. Kailangan ko muna magpalamig. Sunod-sunod na kaso na yung hinahawakan ko eh. Wika ni Diego. Nung araw na yon ay nagpaalam ang binata. Kinagabihan ay lumakad na sila. Manong Julian, matanong ko lang po, bakit kailangan nating lumakad ng gabi? Hindi ba mas maganda may araw kapag maglalakbay tayo? Tanong ni Rodel. Hindi tayo dapat makita ng mga tao dahil sekreto ang lokasyon ng aming nayon. Kaya gabi tayo kailangan maglakbay. Pagpapaliwanag ni Julian. Tumango lang ito sa sinabi ni Julian. Maging si Diego ay nakapiring ng mga sandaling iyon para sa kaligtasan ng mga naninirahan sa lugar. Diego, pasensya ka na kung kailangan kong gawin to ha. Iniisip ko lang ang kaligtasan ng mga taong nakatira sa nayon. Bilang supremo, kailangan ko silang pangalagaan. Wika ni Julian, bagay na nauunawaan naman ni Diego. Inabot ng kulang-kulang 2 oras ang kanilang paglalakbay. Bagaman nakapiring ang mata, hindi may tatanggi ni Diego na ilang burol na ang kanilang inakyat. Ilang gubat na din ang pinasok ng pangkat. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan na silang nakarating sa bukana ng nayon. Tinanggal ni Julian ang piring ni Diego. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang tanawin. Isa itong pamayanang napapaligiran ng mataas na pader na gawa sa malalaking puno. Kinakapitan din ito ng makapal na baging. Patunay lang na matagal na itong nakatayo. Halos 10 metro ang taas ng bakod at sa bawat sulok ng lugar na yon ay may mga tore kung saan nakatayo ang mga nagbabantay. Hindi rin basta-basta makakapasok sa lugar dahil maliban sa napakalaki ng trangkahan, bantay sarado pa ito ng malalaking asong gubat. Pagpasok pa lang sa trangkahan, katakot-takot na patibong ang nakalatag. Ginawa ito ni Mang Ferrer para pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Nanlaki ang mga mata ni Diego nang marating ang pinakaloob ng kuta. Napakaraming nakatira sa lugar. Ngunit ni isa ay walang nakitang paslit ang binata. Bagay na labis itong ipinagtaka. Julian, bakit wala akong nakitang bata dito? Nasaan sila? Tanong ni Diego. Yan ang sumpa ng aming angkan, Diego. Ang mga purong gabunan, walang kakayahang magsilang ng sanggol. Tugon ni Julian. Paanong naisilang si Rodel kung walang kakayahang magkaanak ang mga kagaya nyo? Tanong ni Diego. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, ang kaso ni Rodel ay nangyayari lang sa loob ng 100 taon. Mula sa parehong mataas na lahi ng mga aswang. Si Madel ay mula sa angkan ng mga Magindara at ako naman, anak ng isang gabunang aswang. Ang kagaya ni Rodel ay tinatawag na tagulikas. Nagtataglay sila ng pambihirang kakayahan mula pa lang sa araw na kanilang pagsilang at lalo pa itong lumalakas habang sumasapit sila sa wastong edad. Pagpapaliwanag ni Julian. Bagaman narinig na ito ni Diego,
Hindi nito lubusang maunawaan ang pagkatao ng kanyang anak-anakan, bagay na ipinaliwanag naman sa kanya ni Mang Ferrer. Maligayang pagdating sa aming nayon. Pasensya na kung kinakailangan ka pang lagyan ng piring pagpunta dito ha. Hindi sa wala kaming tiwala sa'yo. Kailangan lang naming masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Alam mo naman siguro na wala kaming kakayahang magparami. Nagsimula ang sumpang ito sa amin nung kinalaban ni Datu Bangaraw ang diwata ng buwan na si Mayari. Wika ni Mang Ferrer at ayon pa dito, matagal nang namumuhay ang kanilang angkan. Pilit nakikiangkop sa mga tao. Ngunit sadyang malupit ang mga ito. Kaya napilitan silang lumaban o hindi kaya naman lumayo na lamang. Kaunting kaalaman, si Mayari ay isa sa mga anak ng Bathala. Siya ang tagapangalaga ng buwan. Samantalang si Datu Bangaraw naman, ang tampalasang datu na hinamon si Mapulon para palitan ito sa kanyang pwesto bilang Bathala. Kinalaban nito ang mga diwata para lang magkaroon ng kapangyarihan. At dahil sa ambisyong ito, isinumpa ang angkan ni Bangaraw na maging immortal. Ngunit tinanggal ng Bathala ang kanilang kakayahang magparami. Balik tayo sa kwento. Ibig sabihin po, matanda na si Julian. Pero bakit parang hindi naman po mahalata sa itsura niya? Tanong ni Diego. Oo, Diego. 200 taong gulang na ang anak ko. At ako naman, 250. Wika ni Mang Ferrer. Sa isip ni Diego, niwala sa kalingkingan ng mga gabunan ang kanyang edad. Isandali lang po. Posible bang ganon din si Rodel? Wika ni Diego. Biglang natigilan si Mang Ferrer sa paglalakad. Nilingon ng binata at muling nagsalita. Yan ang pinangangambahan ko, Diego. Dahil sa pagkakaalam ko, wala pang tagulikas ang umabot sa edad na 100. Tumatanda sila gaya ng normal na tao. Meron silang kakayahan na magbuo at makapagsilang ng sanggol. Sa makatuwid, nagiging katulad sila ng mga tao. Muling wika ni Mang Ferrer. Habang nag-uusap ay pinagmamasdan ng binata ang kapaligiran. Parang normal na nayon lang ang itsura. Kung titignan ang mga tao ay hindi mo sila pagkakamalang mula sa isang malaking angkan ng mga aswang. Maya-maya pa ay tinawag na sila upang kumain. Habang nasa pag-isa-isa silang pinakilala ni Mang Ferrer sa mga taga roon. Malugod naman silang tinanggap ng mga ito. Pagkatapos kumain, hinatid na sila sa kanika nilang mga tutuluyan. Ang ganda ng lugar na to, Tay. Ang babait pa ng mga tao. Dito na lang kaya tayo tumira kaso wala akong makakalaro. Wika ni Rodel. Alam mong hindi ako pwedeng tumira dito eh. Mawawalan ako ng trabaho kapag nagkaganon. Kung gusto mong tumira dito, pwede naman. Eh nandito naman si Manong Julian mo eh. Tugon ni Diego. Ayoko nga. Ikaw yung tatay ko eh. At kung nasan kayo, dapat nandun din ako. Mamaya niyan kung ano pang mangyari sa inyo eh. Muling wika ng paslit. Patuloy na nag-usap ang dalawa. Hanggang sa makatulog na si Rodel. Hindi rin napansin ni Diego na unti-unti siyang nakakatulog. Sa kalagitnaan ng pagpapahinga, unti-unti niyang nakita ang pangitain. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ang lahat. Lalo na ang lugar kung saan ito mangyayari. Biglang napabalikwas ang binata at nang tumingin sa labas ng bintana, nakita nitong maliwanag na ang paligid. Dali-daling lumabas ang binata dahil napansin nitong wala na si Rodel sa tabi. Narinig na lang ni Diego
na sumisigaw ito sa labas ng tahanan na parang may kung sinong kinakalaban. Ganyan nga, Rodel. Ilabas mo ang lakas mo. Wika ni Julian habang patuloy na inaatake ang bata. Mabilis namang nakakaiwas si Rodel. Kahit papano ay nagagawa nitong gantihan si Julian. Napagtanto ng binatang nagsisimula na ang pagsasanay ni Rodel sa ilalim ng pagtuturo ni Julian. Naupo ang binata sa sulok. Pinagmasdan ng kanilang ginagawa. Kitang-kita nito ang ngiti ni Rodel. Nang mga sandaling iyon, alam niyang masaya ang anak-anakan sa ginagawa. O Diego, nandiyan ka na pala. Bakit hindi mo subukan mag-ensayo kasama ng anak mo? Nagulat si Diego sa sinabi ni Julian. Dali-dali itong tumayo at lumapit sa dalawa. Oo nga po, Tay Diego. Hindi ko pa kayo nakakasama sa pag-iinsayo eh. Wika ni Rodel. Walang nagawa ang binata kung hindi pumayag. Nag-aalinlangan pa ito dahil ni minsan hindi niya pa napagbuhatan ng kamay ang bata. Alam kong nagdadalawang isip ka, Diego. Pero tandaan mo, iba ang pagsasanay sa pakikipaglaban kaysa sa pagdidisiplina ng anak, ano? Hindi rin lingid sa kalaman ko. Ni minsan hindi mo pa pinagbuhatan ng kamay ang bata. Pero huwag kang mag-alala. Sa umpisa lang yan. Pag nagtagal, mawawala din yung pag-aalinlangan mo. Wika ni Julian. O sige. Basta Rodel, huwag kang magagalit sa akin ha kapag napuruhan kita ha. Wika ni Diego. Sige tay, kung kaya mo akong patamaan. Tugon ng paslit. Sabay sunggab ng suntok kay Diego. Mabuti na lamang at mabilis itong naiwasan ng binata dahil tumama ang kamao ng paslit sa isang nakatayong poste. Halos mahati ito ng tamaan. Napalunok ng laway si Diego sa pagkakataong iyon. Hindi nilubayan ng tingin ang anak-anakan. Sunod-sunod na suntok ang ibinigay ni Rodel. Ngunit nagagawa niya itong sanggain. Ramdam ni Diego ang lakas ng anak-anakan sa kabila ng katotohanang hindi pa ito nagbabago ng anyo. Biglang naalala ng binata ang pangitain. Nawala ito sa konsentrasyon. Dahilan para tamaan siya sa pisngi at tuluyang mapabagsak ng bata. Naku po! Naloko na. Tinamaan ko si tatay. Wika ng paslit. Marahang tumayo si Diego at binati ang anak. Magaling Rodel ha. Ay talagang napakabilis mo nang sumuntok ka. O siya, magpahinga ka na muna. Wika ni Diego. Kagad namang tumakbo si Rodel papunta sa maliit na sapa upang maghilamos. May gumugulo ba sa isipan mo, Diego? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano yon? Tanong ni Julian. Nakita ko na naman sa panaginip ang pangitain tungkol kay Rodel. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang lahat, Julian. Dito mismo sa nayon nyo naganap. Tumpok na mga bangkay. Mula yon sa mga taong nakatira sa lugar na ito. Wika ni Diego. Nanlaki ang mga mata ni Julian at hindi ito makapaniwala sa mga naririnig. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Diego? Tanong ni Julian. Oo, Julian. Malinaw ang bawat detalye. Maging ang mga muka eh. Alam kong hindi ka panipaniwala pero yun ang nakita ko. Hindi ako magsisinungaling tungkol sa ganong seryosong pangitain. Wika ni Diego. Kailangan nating makausap si tatay. Tara, puntahan natin siya sa kubo. Wika ni Julian. Nang makita nila ang matanda ay naghahanda na ito upang umalis.
Ano ba yon, Julian? Bilisan mo na't may pupuntahan pa ako. Tanong ni Mang Ferrer. Tungkol sa pangitain ni Diego, unti-unti itong lumilinaw. Wika ni Julian. Alam ko, maging ako ay nakita din ng pangitaing iyon. Ngunit hindi ibig sabihin, magkakatotoo ito. Ang mga pangitain ko minsan, babala sa mga maaaring mangyari sa hinaharap. Ngayong nakita nyo mga posibilidad, kailangan pagandaan para maiwasan ng mas malaking pinsala. Wika ni Mang Ferrer. Ngunit walang malinaw na paliwanag sa mga pangyayari. Kaya naman nagpasya si Julian na isama si Rodel sa isang matandang ermitanyong nakatira hindi kalayuan sa kanilang nayon. Madalas nangangaso sa lugar ang pangkat ni Julian, kaya kabisado nila ang pasikot-sikot sa kagubatan. Nakarating sila sa isang maliit na kubo sa kagubatan. Sira-sira na ito. Kung titignan ay imposible ng tirahan. Ngunit laking gulat ni Diego dahil nang tumawag si Julian lumabas ang isang matandang lalaki. Ano ang kailangan mo, Julian? Anong kailangan ng mga gabunan sa isang ermitanyong kagaya ko? Tanong ng matanda. May ilang katanungan lamang kami, Tandang Bartol. Pasensya na kung nagambala namin ang inyong pagpapahinga. Tugon ni Julian. Nang mga sandaling iyon, may dalang bote ng alak si Diego. Sinadya nila itong gawin dahil ayon kay Mang Ferrer mahilig sa alak ang matanda. Hindi naman kayo nakakabala. Oh, teka, alak ba yung dala nyo? Tanong ni Tandang Bartol. Tama po kayo, alak nga po to. Ibibigay ko lang sa inyo ang bote ng masarap na alak kung sasagutin mo ang aming katanungan. Wika ni Julian. Ay, sige, walang problema. Ano ba ang mga katanungan nyo? Tanong ni Tandang Bartol. Kagad pinaliwanag ni Julian ang lahat tungkol sa pangitain ni Diego. Para mas maunawaan ito ng matanda, sinubukan niyang silipin ang isipan ng binata. Nagulat ito dahil nakita niya si Rodel. Hindi ako makapaniwala. Nabutan ko ang pagsilang ng isang tagulikas. Isang paslit na maaaring maging salot sa inyong angkan o maaaring maging tagapagligtas. Kung ano ang nakita mo sa pangitain, binata, yun ang magaganap. Pero hindi malinaw kung bangkay ba ng kalaban ang nakatambak o bangkay ng mga taong nakatira sa inyong nayon. Wika ni Tandang Bartol habang sarap na sarap sa paglagok ng dalang alak nila Diego. Kung ganon, maraming salamat, Tandang Bartol. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Tugon ni Julian. Ay, sige. Sa susunod ulit, magdala pa kayo ng masarap na inumin. Medyo bitin sa akin ng isang alak na ito. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Wika ni Tandang Bartol. Wag ho kayong mag-alala. Maraming masarap na alak doon sa syudad. Ay sa susunod, dadalhan ko kayo ng kasama sa tagumpay. Tugon ni Diego. Kagad nang tumuloy ang mga ito pabalik sa nayon. Ngunit habang binabaybayang daanan, nakasalubong ng mga ito ang dalawang lalaking may bitbit na baril. Pasimpleng naglakad ang dalawa
para hindi mapaghalataan. Ngunit nang makalapit ang mga ito sa kanila, pinahinto sila ng mga kalalakian. Saan kayo nang galing? Hindi niyo ba alam na pinagbabawal ang pamahalaan ng pagpasok sa lugar na to? Wika ng isa sa mga lalaki. Pinagmasdang mabuti ni Diego ang kasuotan ng mga ito. Nakita din ni Diego ang dala nilang supot. Mula dito ay may patak ng dugo. Ipagpaumanin po ninyo, naliligaw po kami. Maaari niyo bang ituro niyo sa amin ang daan palabas? Tanong ni Julian. Baybayin niyo lang yung daang to. Sa gawing dulo, takin mo yung landas pa kaliwa. Mararating mo na ang labasan. Pero hindi ko lang alam kung makakalabas ka ng buhay ha. Napakaraming nilalang dito na gustong kunin ang utak mo at gawing merienda. Kaya kung ako sa'yo, bibilisan ko ng paglalakad para hindi kayo ubutin ng dilim. Muling wika ng lalaki. Lingid sa kalaman nito, bistado na ni Julian kung sino sila. Matapos ibigay ang direksyon, kagad nang umalis ang dalawa. Saka pa lamang sinabi ni Julian ang lahat kay Diego. Mga manunugis sila at ang nasa loob ng supot na dala, puso ng babaeng usa. Wika ni Julian. Ano naman yung gagawin nila doon, Julian? Tanong ni Diego. Ang dugo ng babaeng usa, lason para sa aming mga aswang. Ito ang ginagamit nila para mapatay kami. Wika ni Julian. Alam nito na maaari silang masundan ng mga lalaki. Kaya pinili ng dalawang lumabas ng gubat at wag munang bumalik sa nayon. Hanggang dito nakakarating pala yung mga maangaso. Matagal na din silang minamanmana ng pulisya dahil sa ilegal na pagpatay ng mga usa. Wika ni Diego. Tanging dugo ng babaeng usa ang makakapatay sa mga kagaya namin. Kaya maraming manunugis ang pailalim na bumibili o nangangaso ng mga babaeng usa para gamitin nilang sandata. Wika ni Julian at ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan nang lumubog ang araw. Nagsimula nang maglakad pabalik ng kuta ang dalawa. Ibang daan ang tinahak ng mga ito. Sa pagkakataong iyon, hindi na piniringan ni Julian ang binata. Pagdating sa lugar, kagad nitong binalaan si Mang Ferrer tungkol sa nakita. Ngunit huli na. Dahil namataan na ang mga mangasong umaaligid sa nayon. Kasalukuyang naghahanda ang ating mga kasaba para sa kung anong pagsalakay mula sa kanila. Hindi natin masasabi kung ano ang totoong plano ng mga taong yan, lalo pat nasa panig nila si Tasyo. Wika ni Mang Ferrer. Palagi po bang may nagagawing maangaso dito? Tanong ni Diego. Nitong mga huling araw lang sila naging aktibo matapos nating makaharap si Tasyo. Wika ni Mang Ferrer. Sa kabila ng banta, siniguro ng matandang walang dapat alalahanin tungkol sa kaligtasan ni Rodel dahil imposibleng makapasok ang mga ito sa higpit ng bantay sa lugar. Patuloy na nagbantay ang mga nakatira doon, habang si Rodel naman patuloy na nagsasanay. Wala namang nangyaring kakaiba ng mga sumunod na araw, kaya naman napanatag ang isipan ni Diego na magagawa ng maayos ni Rodel ang kanyang pagsasanay. Kumusta ka naman, anak? Mukhang masaya ka dito ah. Wika ni Diego. Oo naman po, Tatay Diego. Magaling pong magturo si Manong Julian eh. Lalo na si Lolo Ferrer. Tinuruan na din pala ako ni Ginang Madel kung paanong papagalingin ang sugat ko nang hindi gagamitan ng gamot. Wika ni Rodel. Mabuti naman at marami ka nang natututunan.
Basta ang palagi mong aalalahanin, gagamitin mo ang mga kakayahan sa mabuting gawain. Wika ni Diego. Opo, tatay. Yan din naman po yung palaging sinasabi sa akin ni Manong Julian. Matapos kausapin ng Paslit, kinausap naman ito si Julian at Mang Ferrer. Ayon sa dalawa, hindi naman sila nahirapan sa pagtuturo kay Rodel dahil mabilis namang nauunawaan ng Paslit ang lahat ng mga sinasabi sa kanya. Likas na patalino ang anak mo ha, at mabilis makakuha ng mga itinuturo sa kanya. Kaya wala kang dapat alalahanin, kahit sumugod man ng mga kalaban. Wika ng matanda. Tama si tatay. Ang kalamang taglay ni Rodel sa ngayon, halos kapantay na ng sa amin. Pero marami pa siyang hindi nalalaman, lalo na ang tungkol sa kanyang katauhan. Minabuti naming magsabihin sa kanya ang lahat at hayaan na lang na tumungtong sa tamang gulang ang bata. Wika ni Julian. Sumang-ayon naman si Diego sa mga sinabi ng dalawa. Para sa kanya, sila ang higit na nakakaalam ng mga bagay na ito. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na ang binatang babalik sa bayan dahil tapos na ang ibinigay sa kanyang bakasyon. Sasama po ako sa inyo, tay. Tapos naman na yung pagsasanay ko dito eh. Pwede na akong bumalik sa baryo natin. Wika ni Rodel. Kung ganon, ihanda mo na yung mga gamit mo at aalis na tayo. Magpaalam ka din sa lahat ng mga naging kaibigan mo. Dahil baka matagalan pa tayo bago makabalik dito. Wika ni Diego. Dali-dali namang nag-ayos ng gamit si Rodel. Sinunod ang bili ni Diego. Matapos magpaalam, hinatid sila ni Julian patungo sa labasan. Mag-iingat kayo sa daan. Huwag kang mag-alala, Rodel. Pupunta pa din ako sa bahay niyo para bisitahin ka. Wika ni Julian. Sige po, Manong. Aasahan ko po yan. Tugon ng Paslit. Kagad nang lumakad ang dalawa. Kapwa walang imik ang mga ito dahil pinakikiramdaman nila ang paligid. Hindi mawala sa isip ni Diego ang banta ng mga manunugis sa lugar. Hindi nga nagkamali ang binata dahil sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad. Nakasalubong ng mga ito ang isang pangkat na binubuo ng 4 na kalalakihan. Saan kayo nang galing? This oras na ng gabi, naglalakad ba kayo dito sa gubat? Alam niyo bang delikato yung lugar na to? Ang balita dito, may gumagalang aswang. Wika ng isa sa mga lalaki. Ang hinala ni Diego, ito ang nagsisilbi nilang pinuno. Oo nga po, Manong, medyo nalibang kami sa pangaso. Hindi namin namalayan ng oras. Mauna na po kami. Wika ni Diego. Napansin ng lalaki na wala silang dalang huling hayop. Kung nangaso kayo, nasa nang nauli niyo? Muling tanong ng lalaki. Sa pagkakataong iyon ay si Rodel ang sumagot. Maliit na baboy ramo lang po yung nahuli namin. Inabot po kasi kami ng gutom kaya niluto na lang po ng tatay ko. Eto po may mga natira pa, baka gusto nyo. Wika ni Rodel habang inaalok sa lalaki ang laman ng bag. Ipinabaon nito sa kanya ni Madel bago siya umalis. Saktong 4 na paa ng baboy. Kaya alam ni Rodel na makakalusot sila sa mga kalalakihan. Ganun ba? Tumuloy na kayo, baka maabutan pa kayo ng ulan. Aalis na din kami. Mukhang hindi nasisipot yung 2 hinihintay namin Wika ng lalaki. Nasorpresa si Diego sa mga sumunod na nalaman. Sino ba ang inaantay nyo dito, Manong?
Pwede naman kayo magkita na lang sa bayan. Kayo na din ang nagsabing delikado ang lugar na to. Wika ni Diego. Masyado namang nagpakampante ang lalaki sa kanila. Ang totoo, mga manunugis kami. Iniintay namin ang espiya sa loob ng kuta ng mga kalaban. Hindi namin mahanap-hanap ang lugar na yon. Ayaw din naman kaming dalhin sa lugar. Kaya magdamag kaming nag-intay dito makakuha lang ng impormasyon mula sa kuta ng mga kalaban. Pagpapaliwanag ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Diego nang malamang may espiya sa loob ng kuta nila Julian. Kaya nag-isip ito ng paraan upang makabalik ito sa kuta. Lingid sa kaalaman ng binata na yun na din pala ang nasa isip ni Rodel. Hindi lang ito nagsasalita dahil natatakot siyang baka kung ano ang masabi at mabuko ang kanilang pagkukunwari. Nagulat si Diego sa sumunod na ginawa ng anak. Aray ko po, ang sakit po ng tiyan ko, tay. Wika na Rodel habang kunwari ay namimilipit sa sakit. Dali-dali naman itong nilapitan ni Diego sa pag-aakalang totoong masakit ang tiyan ng bata. Ay nako, paano ba to? Wala pa naman tayong dalang gamot. Wika ni Diego habang natataranta. Inilapit naman ng paslit ang bibig sa tenga ng binata para ibulong ang sasabihin. Sumakay ka lang, tay. Umaarte lang po ko. Kapag kumagat sila, saka tayo pupusit pabalik sa nayon. Wika ni Rodel. Hindi na nakapagsalita si Diego. Sinunod nito ang sinabi ng anak-anakan. Manong, maaari niyo po ba kaming tulungan? Kailangan ko po kasi makarating sa bayan sa lalong madaling panahon eh. Natatakot po ako baka mapano ang anak ko. Wika ni Diego. May nag-iisa kaming kabayo. Ipapatid ko na lang kayo sa baryo at mula doon makakaingi kayo ng tulong sa mga opisyal. Wika ng lalaki. Kagad isinakay ng isa sa kanilang mga kasama ang dalawa. Mabilis na naglakbay papunta sa bayan. At sa kalagitnaan ng paglalakbay, tinutukan ni Diego ng baril ang lalaki at pinababa sa kabayo. Matapos ay sinuntok ito ni Rodel, dahilan para mawalan ito ng malay. Dali-daling umalis sa lugar ang dala ang kabayo at para hindi mahalata. Naganap ng alternatibong daan si Diego. Kahit hindi sigurado, tinahak lang nito ang direksyon kung saan sila nanggaling gamit ang matalas na pang-amoy ni Rodel. Nagawa nilang makita ang nayon. Laking gulat ni Julian nang masipat silang papasok sa lugar. O Diego, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo bumalik? At saka saan galing yung kabayo na yan? Tanong ni Julian. Hayaan mo muna kaming makapasok at doon ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Wika ni Diego. Ramdam ni Julian na seryoso ang sasabihin ni Diego, kaya dali-dali niya itong pinapasok. Halika sa loob ng kubo namin at doon tayo mag-usap. Ano ba ang nangyari? Bakit agaran ng pagbalik nyo? Tanong ni Julian nang makapasok sila sa tahanan. Nakasalubong namin ang pangkat ng mga manunugis. Napag-alaman ko na may espiya sila dito sa nayon. Sa mga oras na to, nag-aantay lang sila ng hudyat. Julian, alam na nila ang kinaroroonan ng lugar na ito. Wika ni Diego. Hindi naman naniniwala si Julian dahil alam niyang lahat ng naroon, mga matatapat na tagasunod ng kanyang ama. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo, Diego. Imposibleng may espiya sa nayong ito. Sino naman na maglalakas loob na traidorin si tatay? Tanong ni Julian. Yan din ang tanong ko sa sarili ko. Pero may isang tao akong hindi napapansin sa lugar na ito. Ayoko sanang isipin na siya ang espiya dahil napakabuti niya sa amin noon.
Pero malakas ang kutob ko na siya ang nagbibigay ng impormasyon sa mga kalaban. Wika ni Diego. Sino ang tinutukoy mo, Diego? Tanong ni Julian. Ang tinutukoy ko ay si Ador. Madalas ko siyang nakikitang labas-masok sa nayon simula nang dumating kami. At halos hindi siya nakikipag-usap sa akin. Casual na usapan lang ang nangyayari sa tuwing magkakarap kami. At ang mas lalong nakapagpatibay ng hinala ko, ang sinabi ng mga lalaking nakasalubong namin na mula sa nayong ito ang kanilang espiya. Pinagduktong-duktong ni Julian ang sinabi ni Diego. Napagtantong tama ang mga ito. Wala muna magsasalita tungkol sa bagay na to. Antayin nating makabalik si Ador. Sa ngayon, bibigyan ko ng babala ang mga kanayon upang makapaghanda sa posibleng mangyari. Tugon ni Julian. Kagad itong kumilos. Sinabihan ang mga kanayon na maganda. Hindi na nagtanong pa ang mga ito. Matyaga silang nag-antay ng susunod na pag-uutos ni Julian. Ilang sandali pa ang nakalipas. Dumating na si Ador. Sinalubong naman ito ng mga kasamahan upang kumustahin. Lumapit na din sina Julian at Diego. Nang makita ni Ador si Julian, napayuko ito at biglang nag-iba ang reaksyon ng muka. Nagkunwari itong nakangiti. Ngunit basang-basa ni Diego ang totoong reaksyon nito. Sandali lang, Ador. Gusto kitang makausap. Pwede bang pumunta ka sa aking kubo? Wika ni Julian. Sige po, Supremo. Susunod po ako. Ihatid ko lang ang mga nahuli ko sa bahay. Tugon ni Ador. Naunang pumasok sa tahanan si Julian at doon nila inantay si Diego. Bago pa man ito dumating ay kinausap ni Diego si Rodel. Alam kong meron kang kakayahan na malaman kung nagsisinungaling ang isang tao. Ngayon natin kakailanganin yan. Wika ni Diego. O sige po tay, ako na pong bahala. Ilang minuto ang nakalipas. Pumasok na sa kubo si Ador. Natigilan ito nang makitang nakangisi sa kanya si Rodel. Rodel, nandito ka din pala. Akala ko ngayon ang balik niya sa baryo. Tanong ni Ador. Naantala yung pag-uwi namin ni tatay. Ang sabi niya kasi, gusto niya munang matutong manghuli ng daga. Wika ng paslit. Napansin ni Diego na pinagpapawisan ng malamig si Ador. Mukhang pinagpapawisan ka yata. Bakit hindi mo tanggalin yung pangitaas mo? Wika ni Diego. Napagod kasi ako maglakad kaya basang-basa ako ng pawis. Pasensya na, Supremo. Wika ni Ador. Hindi nagsasalita si Julian ng mga sandaling iyon. Alam na ni Rodel kung bakit ganito ang reaksyon ni Julian. Naku po, lagot kang daga ka. Galit na si Manong Julian. Wika ni Rodel. Hindi naman lubos maunawaan ni Ador ang nangyayari, kaya muli itong nagtanong. Supremo, ano ba ang dahilan ng pagpapatawag niya sa akin? Napangiti si Julian. Marahang naglakad papunta sa kinakatayuan ni Ador. Napatras naman ito dahil ramdam niya ang galit ng Supremo. May ilang bagay lang akong itatanong sa'yo at gusto kong sagutin mo ko ng tapat. Na kay nino ang katapatan mo? Tanong ni Julian. Nasa inyo po, Punong Supremo. Sino ang pinagkakautangan mo ng buhay mo ngayon? Si Ginang Madel, Supremo. Kung ganon,
Bakit mo kami tinatraidor? Nanlaki ang mga mata ni Ador nang marinig ang katanungan ni Julian. Sandali lang po, Supremo. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi po ako nagtatraidor. Tugon ni Ador. Nilingon ni Julian si Rodel na noon ay nakangiti ng nakakaloko. Nagsisinungaling po yan, Manong Julian. Naaamoy ko sa kanya yung taong pumutol ng kamay nyo. Wika ni Rodel. Bagay na ikinagulat ni Ador. Wala na itong nagawa pa at pinili na lang na lumaban. Wala na rin pala ako lusot sa pagkakataong ito. Kaya mabuti pang mamatay na lang ng lumalaban. Oo, totoong nagtraidor ako sa inyo. Kagaya ng pagtraidor nyo sa aking mga magulang nung panahong nagsisimula pa lang ang pamayanang ito. Alam ng lahat na isa ang aking ama sa mga taong nagpundar at nagpasimula ng nayon. Pero anong ginawa nyo? Sinulo nyo ang kapangyarihan at karangalang pamunuan ang lahi ng mga aswang. At dahil hindi sang-ayon ang tatay ko sa inyong panukala, pinatay nyo siya. Tandang-tanda ko pa kung paano sumigaw si tatay habang sinusunog nyo ang kanyang katawan. Wika ni Ador. Malaking kasalanan din ang ginawa ng iyong ama dahil ilang beses na siyang lumabag sa mga batas. Hindi niya inisip na bilang nakakatanda sa nayon, isa siya sa dapat magpatupad ng mga batas na yun. Pero anong ginawa niya? Palihim siyang pumapatay ng mga tao at kinakain dito mismo sa loob ng nayon. Tugon ni Julian. Wala na akong pakialam sa mga dahilan nyo. Parating na dito ang pangkat ng manunugis ni Tasyo. Kaya magsipaganda kayo. Wika ni Ador. Bigla naman itong sinuntok ni Julian. Sadali lang, Julian. May ilang bagay lang akong dapat linawin sa isang to. Sabihin mo sa akin, Ador. Ano yung pinakita mo sa aking kabutihan? Yung bertud na binigay mo, ano ang ibig sabihin? Tanong ni Diego. Ang binigay ko sa iyong bertud ay tanda ng pagpapasalamat ko sa iyo. Dahil sa pagtitiwala sa akin. Maniwala ka, Diego, wala akong anumang galit sa iyo. Nadamay ka lang ng pagkakataon. Kaya hanggat maaari, umalis ka na sa lugar na ito. Wika ni Ador. Matapos ay kagad itong tinali ni Julian at dinala sa kanyang ama. Ano ang ginawa ng isang yan? At bakit nakagapos sa mga kamay? Tanong ni Mang Ferrer. Isa pong espiya si Ador, tatay. Ilang oras na lang maaari na tayong lusubin ng mga kalaban. Itinuro ng traidor na ito ang tamang kinaroroonan ng ating nayon. Wika ni Julian. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Julian? Tanong ni Mang Ferrer. O tay, siya mismo ang umamin sa mga kasalanan niya. Sinabi ko na noon pa na hindi dapat pinagkakatiwalaan ng isang to. Wika ni Julian. Kung ganon, kailangan nating maghanda. At ikaw naman, Ador, pagbabayaran mo ang ginawa mong pagtatraidor. Wika ni Mang Ferrer. Kagad na kumilos sina Julian. Sinabihan ang lahat ng mga taga-nayon. Maganda sa darating na kalaban. Nagkagulo ang lahat at dali-daling nagsipagpasukan sa kani-kanilang mga tahanan. Sa kalagitnaan nito, nagliparan ang mga nagliliyab na palaso. Nandito na sila, Diego. Itakas mo si Rodel. Magmadali kayo. Hindi siya dapat maabutan ng mga kalaban dito. Gamitin niyo ang daan sa pinakalikod ng nayon. Walang makakakita sa inyo doon kaya bilisan niyo na. Wika ni Julian. Hindi na nagawang magtanong ni Diego. Alam nito kung gaano kadelikado para kay Rodel ang makaharap ang mga manunugis.
Sa kabila ng lakas nito, may natatanging kahinaan ng bata at yon ay ang dugo ng babaeng usa. Sinabi sa kanya ni Madel ang mga bagay na ito dahil sa espesyal na dugo ng paslit. Hindi kayang gamutin ng ginang ang sugat nito kung sakaling tamaan man siya ng palasong ibinabad ng dugo ng babaeng usa. Bakit naman po tayo tatakas, Tay? Kailangan nila Manong Julian ng tulong natin. Wika ni Rodel. Sa ngayon, wag mo munang pairalin ng katigasan ng ulo mo. Sundin na lang natin ang sinabi ni Manong Julian. Kailangan nating umalis dito. Wika ni Diego. Pero Tay, malakas ang kalaban nila. Tapos iisa na lang yung kamay ni Manong Julian. Hindi niya na kayang makipagsabayan pa sa mga kalaban. Pagpupumilit ni Rodel. Makinig ka sa akin, Rodel. Alam mo ba kung bakit kailangan mong mabuhay? Tanong ni Diego. Bakit ako lang ba ang kailangan mabuhay, Tay? Paano si Mang Perer? Si Ginang Madel? Si Manong Julian? Wala ba silang karapatang mabuhay? Tanong ng paslit. Hindi naman sa ganon. Kailangan mong makaligtas at mabuhay dahil ikaw lang ang nag-iisang maaaring magpatuloy ng inyong angkan. Wika ni Diego. Nagulat si Rodel sa sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Hindi ba anak niyo ko? Anak ako ng isang pulis? Tanong ng bata habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Oo, anak ka ng isang pulis. Ikaw si Rodel, ang matapang na anak ni Sargento Diego. Kaya kailangan mong unawain ang sasabihin ko sa iyo. Tumango ang paslit. Nakinig sa sinasabi ng binata. Si Madel at Julian, sila ang totoo mong magulang, Rodel. Pasensya na kung ngayon ko lang sinabi sa iyo. Kahilingan ng lahat na wag sabihin sa iyo ang katotohanan hanggat hindi ka pa tumutungtong sa tamang edad. Wika ni Diego. Tuluyan ang naiyak si Rodel dahil sa kanyang mga narinig. Kaya pala ang bait-bait sa akin ni Ginang Madel. Kaya pala ang ganang loob ko kay Manong Julian. Kaya pala pareho kami ng amoy. Kaya pala iba yung pakiramdam ko kapag kasama ko sila. Sila pala ang totoo ko mga magulang. Mas may dahilan po ko ngayon bumalik, Tay. Kailangan ko silang tulungan. Wika ni Rodel. Alam ko, Rodel. Pero kabilin-bilinan ng Manong Julian mo. Ialis ka sa lugar. At siguradong magagalit siya kapag hindi ka sumunod. Huwag kang mag-alala. Malakas sa mga magulang mo. Kailangan mong mabuhay. Intayin mo na lang ang pagdating nila. Wika ni Diego. Hindi na tumutol pa si Rodel. Ngunit bago ito tuluyang umalis, nilingon ng paslit ang nasusunog na nayon. Pangako sa inyo, Tatay Julian, Nanay Madel. Aantayin ko kayo sa bahay ni Tatay Omar, kaya pilitin niyong mabuhay. Wika ng paslit. Kagad na itong tumakbo palayo sa lugar. Sa kabilang banda naman, tuloy pa rin sa pakikipaglaban sina Julian sa mga manunugis. Bagaman marami na sa kanila ang nalagas, mas marami naman ang nawala sa mga kalaban. Kailangan natin silang itaboy palayo. Mas marami ang mapapahamak kung sakaling magpatuloy ito. Wika ni Julian. Sinugod nito ang mga manunugis. Isa-isang pinagbabali ang leeg. Hindi na magawang makapagpakawala pa ng palaso dahil napakabilis ng kilos ni Julian. Sabayan pa ng kakayahan ni Madel na magmanipula ng isipan. Ngunit kung kailan mananalo na sila, dito tinamaan si Julian ng palaso na ibinabad sa dugo ng usa. At upang hindi mapuruhan, hinarang ni Madel ang sarili. Sinalo ang lahat ng palaso mula sa kalaban.
Nang makita ni Mang Ferrer na bumagsak ang anak, dali-dali itong sumugod. Ngunit hinila ito ng isa sa kanilang mga kasama at itinakas. Paumanhin pinuno, pero kailangan mong makaalis sa lugar na to. Ikaw lang ang naiwan sa inyong angkan at hindi pwedeng mawala ng pinuno ang ating nayon. Wika ng lalaki. Hindi, Lemuel. Bitawan mo ko. Kailangan kong mailigtas si Julian. Kailangan kong mailigtas ang anak ko. Wika ni Mang Ferrer. Huli na ang lahat, Mang Ferrer. Wala na si Supremo at Ginang Madel. Hindi ko po hahayaan na pati kayo ay mawala din. Masasayang ang daang taong pagsasanay ko kung hindi ko kayo may pagtatanggol. Wala nang nagawa si Mang Ferrer. Napakalaking tao ni Lemuel. Isa ito sa mga nakakataas na gabunan. Pinagkakatiwalaan ng pamilya ni Mang Ferrer sa kanilang seguridad. Samantala ng mga sandaling iyon, nakarating na si Diego sa baryo. Sinalubong naman sila ni Mang Omar, na noon ay tuwang-tuwa sa kanilang pagbabalik. Ngunit napansin ito na matamlay si Rodel. Anong nangyari sa batang to? Matamlay. Tanong ni Mang Omar. May masamang nangyari sa nayon nila Julian. Sinalakay sila ng mga manunugis. Hindi ako sigurado kung makakaligtas pa sila o kung may matitira pa sa kanila. Wika ni Diego. Mabaging langit. Ay paano nangyari yon? Paanong natunto na mga kalaban ng kanilang nayon? Hindi ba nasa tagong lugar ang pamayanan nila? Tanong ni Mang Omar. Pinaliwanag ni Diego ang lahat. Halos maiyak si Mang Omar sa narinig. Lalo pa nang makitang umiiyak sa bintana si Rodel. Pinili kong sabihin kay Rodel ang katotohanan dahil alam kong sa pagkakataong iyon, maaaring wala na magsabi sa kanya. Pinili ko lang nasaktan siya ngayon kaysa habang buhay niyang dali ng galit sa akin at sa mga magulang kung hindi ko pa sasabihin ang katotohanan. Wika ni Diego. Kung sa bagay may punto ka, mabuti ang ginawa mong pasya. Huwag kang mag-alala, lilipas din ang lungkot ni Rodel. Sa pagkakakilala ko sa kanya, punong-puno ng positibong pananaw ang batang yan. Kaya alam kong sa kailaliman ng kanyang magulong pag-iisip, naroon nakakubli ang isang pusong nag-aantay. Wika ni Mang Omar. Yun na nga ang masakit, Mang Omar. Dahil baka hindi na dumating pa ang hinihintay niya. Sabay napabuntong hininga ang dalawa. Laking gulat ng mga ito. Biglang lumapag sa harapan ang isang malaking nilalang. Kalong-kalong si Mang Ferrer. Pasensya na kung nagulat kayo. Ako si Lemuel, isa sa mga pinagkakatiwalaan ng angkan ni Mang Ferrer. Wika ng nilalang. Kilala kita. Halika, ipasok mo si Mang Ferrer sa loob. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa lugar. Tanong ni Diego. Matapos ilapag sa higaan ng matanda, kagad naman itong inasikaso ni Mang Omar. Samantalang dinala ni Diego sa malayo si Lemuel at doon kinausap. Pinaliwanag nito ang nangyari. Parang dinurog ang puso ng binata nang malamang patay na si Julian at Madel. Hindi ito makapaniwala sa mga naririnig. Tinignan nito si Rodel na noon ay patuloy pa ring nag-aantay sa pagdating ng kanyang mga magulang. Ito na mga kabayan yung bago nating packaging ng haplas. Makikita nyo dito, meron siyang coconut sa gitna, tas may kamay. Yun yung symbol ng coconut sa haplas. Sa kalagay dyan, konsagradong langis 100 ml. Sa ngayon, ang total na nasold ng products natin ay nasa 100 pieces. Di ko alam kung meron pang stocks. Kung meron pa, i-grab nyo na kasi paubos na yung kaagad. Kung maubusan man kayo,
Siguro next week na uli ako mag-update kung meron pa tayong, kung makapag-produce kami kaagad. Pero kung meron pa, i-grab nyo na kasi mabilis maubos to. Yun lang, maraming salamat. Yan, tinan nyo yung tsura, sobrang ganda.